Wait, bago mag-start, 'di ba? Bago mag-start makinig ha, bago mag-start. Napag-alaman ko na itong video pala na to ay luma na. Bago ito yung mag-finale sila dati. Sa di malamang reason, in-upload ni Zards to. Nire-upload niya, no? Siguro ito yung kopya niya na ano. Ito yung sinasabi ko kasi, nagkakaroon ng confusion. Pati yung timeline nung pag-ghost hunt nyo, nagkakaroon ng confusion. Iniisip ng tao na recent lang to. Itong video na to. Sana man lang kinaklaro nyo na ito ay kinuha pa namin nung nakaraang 2 buwan pa or 3 buwan, di ba? Kesa yung ganito, men, na pati nga ako na ano ako eh. Hanggang sa naranasan ko, nung nakita ko yung gate na buo pa, yung pinuntahan ni Master Gala, wala na yung gate eh. This time yung gate, buo pa yung gate eh. So ito, re-upload na lang to. Kasi baka mamaya may magsabi sa akin na luma na yung video na yan, luma na yung video. Nalaman ko nung habang nagre-react ako. So start tayo sa reaction video. Kasi nung una akala ko recent lang eh. Pero luma na pala. Nakita ko kasi yung gate. Inuulit ko ha. Nakita ko yung gate, yung bandang huli. Nung lumabas sila, buo pa yung gate. May gate pa. Nung panahon ni Master Gala kasi wala na. Anyway, start tayo. Hello, magandang araw mga kababayan. So recently, pumunta na naman sila Zards sa Black Lady House. Akala ko ba tapos na to, men? Bakit may Black Lady House na naman kayo? Anyway, magpatuloy tayo para makarami tayo, no? Kasi 38 minutes to eh. 'Di ba? Alam naman natin na lahat na ito ay na-debunk na ni Master Gala. Pinuntahan ni Master Gala yung bahay. Wala ni isa na nagpakita or ni isa na kumalabog ng napakalakas. Meron, may mga naririnig na yung putok-putok, pero from a distance na yun eh. Hindi siya kasing severe ng kalabugan pag nandito sila Zards. So, pagpatuloy na natin to, men. React natin. Ito yung dati, yung di umano natulak daw si Kuya Red. Dito pa nga lang, may pagdududa na ako dito kasi nga, nung siya ay di umano tinulak, ingat na ingat pa rin siya doon sa camera niya. Diba? Kailangan talaga yung camera, kasi kung biglaan yan, lalo na't ang focus mo ay yung camera mo lang. Diba? Hindi ka dapat aware kung mawawasak yung camera mo o hindi. Pero talagang ingat na ingat si Kuya Red eh. Best upcoming daw. SARS Pro Zero. So mga idol, magandang gabi po sa inyong lahat. At dito na naman tayo mga idol sa isang abandoned house kung saan may Black Lady. At binalikan natin kasi gusto natin na mapaalis siya kung ano talaga ang... Hindi, akala ko ba may finale na kayo dati nun? Ngayon, sasabihin nyo nun mapaalis. Dahil nabalitaan nyo pupuntahan ni Master Gala? Kaya sasabihin nyo, balak nyo mapaalis? Yan na iparamdam sa amin. So hindi lang tayo nag-isa ngayon mga idol, kasama natin. Na-ritualan nyo na yan before eh. Diba yung hinagis ni Boy Balud yung yung camera? Kasama natin si Kuya Red Ghost Adventure. Ayan mga idol, so andito tayo ngayon for the final approach na paalis Talagang final approach no? Parang aeroplano. natin itong Black Lady na to. Paalisin natin kasi darating si Master Gala. Para may dahilan na tayo na para may dahilan na tayo na pagka walang naramdaman si Master Gala, sabihin natin na paalis na natin. Unang-una, wala kayong authority para magpaalis ng spirit eh. Hindi naman kayo pastor or pare. Na hindi ko naiintindihan ito mga kababayan ko. Kung layunin nyo talaga ay mapaalis yan, unang-una dapat may purpose kayo eh. 'Di ba? Kung bakit magpapaalis kayo ng isang espiritu. Number 1, yung espiritu ba na yun ang gagambala ba? Kung wala naman nakatira dyan, anong purpose? Bakit paalisin yung espiritu?
Parang trip nyo lang. Hindi, lumayas ka dito. Trip lang namin na palayasin ka. Kasi dapat may purpose yun eh. Dapat pagka nandyan kayo sa lugar na yan, may nakatira dapat dyan na hindi matahimik yung nakatira dyan. Na tao. As in, halimbawa may tao na, Kuya Red, tulungan nyo kami. Yung bahay namin, hindi kami makatulog sa gabi kasi may black lady dito. Dapat, kaya kayo gagawa ng move para paalisin siya dyan. Kasi kung wala namang anong sense bakit paalisin nyo yung black lady dyan? Diba? Yun na hindi ko, kahit kailan hindi ko naiintindihan na sa isang bagay na abandoned na wala namang nakatira doon, ba't kailangan kayo magpaalis ng espiritu doon? Hindi na pwede hayaan yung espiritu doon na nakatira lang doon. Pangalawa, granting na need nyo talaga dahil tutulungan. Madalas yung dahilan, tutulungan namin yung kaluluwa na makatawid, tutulungan daw. Yes, di ba? Maganda naman ang layunin ni Kuya Red. Bakit hindi kayo magdala ng pare dyan? Di ba? Huwag nyo sabihin hindi kayo naniniwala sa pare. Ayan, dinadasal nyo Saint Benedict's prayer. Hindi ko naiintindihan talaga. Ang daming hindi ba dapat yung yung may authority talaga na magpalayas ng kaluluwa ang dapat katulong nyo diyan? At pangatlo, ano ba yung gagawin nyo para mapalayas yan? Dadasalan nyo? Tama? Dadasalan nyo, di ba? Yun lang naman ang ginagawa nyo dyan eh. O mag-ritual. Bakit hindi pagdating nyo dyan, mag-ritual na agad kayo? Bakit kailangan explore pa kayo? Ba't kailangan kausapin nyo? Hindi ba diretsuhin na pagdating niya, ritual na agad kayo para tapos na? Kasi nga, ang purpose, kailangan may ma-videohan kayo, may upload. Yun. It's all about the money. Di ba, men? Kasi dyan daming mga kinukulong na kaluluwa, yun yung yun yung analysis ko. So sa lahat ng daming kinukulong na kaluluwa, Spirit family dyan, please don't forget to support. Hindi, pagdating dyan, na agad? Wait, bakit may ikukulong na kaluluwa dyan? So ang mangyayari, wala namang history ng murder dyan eh. Ayon dun sa dun sa vlog ni Master Gala, may in-interview siya doon regarding dyan sa bahay na yan. Wala namang history ng napatay dyan eh. Saan kukuha ng kaluluwa? Ganito ba yung nangyayari? May demonyo dyan sa loob ng bahay na yan. Ginawa niyang preso ng mga kaluluwa yan. Halimbawa, pupunta ng ibang lugar yung demonyo, mangungulekta ng kaluluwa, dyan idadala. Ang gulo ng storyline na ginagawa nila. Diba? Kung may mga makukulong na kaluluwa, dapat may history ng patayan dyan or baka kumuha ng kaluluwa sa ibang lugar at dinala dyan. Channel ng mga kasama ko ngayon, okay? Yan, so kita-kita tayo mamaya. Andito rin si Aloha Ghost Adventures. So yan, andito rin si Joseph Ghost TV. Joseph Ghost TV, ang sunog na kaluluwa sa Burn Factory. Ikaw ba yon? Hindi, tinatanong ko Baka mali ako, di ba? Pero ikaw daw yun, Joseph Ghost TV yung naglalakad na may anino na pinaninindigan ni Kuya Red na totoong kaluluwa daw. Ikaw daw yun eh. Pero kung hindi ikaw, di okay lang. I'm so sorry kung nasabi ko ikaw yun. Yan, may idol, please support sa kanya-kanya naming mga channel, at sana patuloy ang pagsuporta nyo sa amin. So tara, simulan na natin. Wala nagiging nafafatig na yung mga tao, men eh. Sa ganyang style. 'Di ba? Nafafatig na yung dadating kayo diyan, 'di ba? Kasi unang-una, halata ng mga tao na wala naman na talaga kayo mapuntahan. 'Di ba? Wala nang patutunguhan din ng ginagawa nyo. Ilang beses nyo nang yan eh. May sinasabi ko, tutulungan nyo. Sa ilang beses na pagbablog nyo dyan, wala kayo na itulong doon sa kaluluwa. Then suddenly, pag gusto nyong matuldukan na, tutuldukan nyo na lang. Diba? Nating pag-explore Dahil bibisatahin na ni Master Gala. ito sa
abandonadong bahay. Or natunugan nyo, pupunta si Ma'am Nimpa Bartolome. So dito bro, dito Pero it's a good thing, ano? Let's say, halimbawa ganito. Tinuldukan nyo na yan para pagpunta ni Ma'am Nimpa Bartolome dyan, na may mga escort na mga police. Di ba? Kasi security-wise nga eh. May nag-offer kasi ng security kay Ma'am Nimpa Bartolome na pupunta dyan. So, kung yan ay seselyuhan nyo na at wala na magpapakita dyan sa lugar na yan, men, pati kayo, black na rin dyan. Hindi nyo na pwedeng balikan din yan. Kasi pagka halimbawa, di ba, sasabihin nyo dyan, natapos nyo na, di ba, napalayas nyo na yung black lady. At sa kawalan nyo na ng pupuntahan na lugar at bumalik uli kayo dyan, wala na kayong credibility. Di ba? There's no way of turning back na pagka yan ay diniklaran yung hunted free na. last time na nandito kami. Andito ka pala, kasama ka, di ba? Oo bro, dito ko nakita si Kuan bro, si Boy Balod. Kayo pala yung lumapit, di ba? Oo. Ako hindi ako makalapit. Ako ang nakakita bro. Ha? Ako ang nakakita ni Boy Balod nga dito siya sa puno ng mangga. Yan. So mga idol, Oo. panoorin niyo yung video na yan. Ilalagay ko dito sa sa gilid ng screen. Panoorin niyo na lang. So si Boy Balod, nawala siya bigla. Oo, doon sa taas bro. Oo, nawala siya bigla dun sa taas. Oo. Tapos dito niya nakita Ang kaya. sabi, ang akala ko, prank. Oh, kasi alam mo naman, Grabe. Balod, di ba? Oo. Yan, so nalaman naman namin na totoo pala talaga. Kasi tiningnan ko yung tiningnan ko yung taas ng bubong, di niya kayang talunin yun, bro. So dito, ini-explain ni Kuya Red yung nangyari kay Boy Balod na parang walang possibilities na mangyari yon. Yung kasi ang kung mapapanood nyo kasi yung video na yon, yung pag-teleport ni Boy Balod dyan sa puno, ang daming possibilities na pwede mangyari doon. Kasi iisa lang ang direction ng camera nila lahat eh. Kapag yung camera nila ay nakatutok doon, yung maglalakad sa likod ng camera open na, well, panoorin nyo na lang yun, yung pag ni Boy Balod doon. Kasi dito kasi parang pinaninindigan talaga nila na totoo yun nangyari. Diba? Kaya lang ang problem, Kuya Red, may nagkwento sa akin na kasama nyo doon. Yun lang talaga. Kaya nga, di ba, wala namang masama kung aamin kayo eh. Pero sige, kung pagpatuloy nyo yan, di go. Uy, kung gagawa man siya ng prank, di ba? Tagal natin naghanap bro sa taas bro, di ba? Kaya nga, nanap namin siya. Ilan kayo niyan? Noon kaya rin. 5. Sa tayo na. 5? 5 kami. Di ba? Oo. Tapos, nakatagpuan nila dito na. Ako ang nakakita bro, dito siya bro. Oh, Oo. hindi ako mangalapit. Kasi, Wala, no? Kasi, so, mababasa yung camera ko. Kaya, din lang. Gumawa talaga sila ng trip nila yan eh. Trip ko rin tong mag-criticize. Pinopos ko lang sila. Yan. So, ano kaya? Yan mga idol. So, Boses bro. Ako, mukhang may aswang ah. bakit hindi na yan Alam ko na. Ito, theory ko lang naman. Hindi ako sure, no? Pero, kasi skeptic ako eh. Siyempre, maghahanap ako ng dahilan. Kaya napapansin ko, kaya nakatambay sila dyan sa labas kanina. Nagkikwentuhan sila dyan. Inaabangan nilang gumanon yung sa loob. Dahil usually, hindi naman sila tumatambay ng ganyan eh. During that time na pagpupunta sila dyan. Oo. Kasi parang ang nangyayari dito, tumambay muna sila dyan. Hihintayin muna nila na may doon sa loob. Yung theory ko lang naman. Ngayon, kung totoo yun, di totoo. Wala akong magagawa. Pero knowing kasi yung yung history na itong mga to, lahat kasi gagawin na itong mga to eh. Para panindigan na totoo yung ginagawa nila.
Kasi, pati, hindi na yun ano. Okay na sana. Alam mo, kapanipaniwala kung once lang gumanon. Pero yung paulit-ulit, men, na-overdo nyo kasi. Alam mo, convincing sana yung kung once nyo lang narinig. Pero yung paulit-ulit na yung ganon, hindi kayo marunong ng art ng ano eh. Gumawa ng, hindi kayo, walang art yung paggawa nyo ng video. Di ba? Parang ang sa inyo kasi, gagasgasin at gagasgasin nyo yung style. Kaya sana ako yung gawin yung scriptwriter eh. Magiging kapanipaniwala yan, men, pag akong gumawa ng script. Ibang boses Ano, mo. bibigyan natin Ayan ng o, oras. paulit-ulit, men eh. Dapat once lang. Once lang na yung mag-ingay na ganon. Tong kahoy na to, ha? Ano kaya meron dyan? Tama, anong nangyari? May naririnig silang boses, biglang dinedma na nila, nakamove on sila ng ano, ng mabilisan. Kasi, tinan nyo ha, sa background, rampant yung ano eh. Yung ganon-ganon. Tama. Pati, hindi na yun ano. Di ba may sigaw ng sigaw? Ibang boses Ano, mo. bibigyan natin ng oras tong kahoy na to, ha? Tapos biglang na-focus si Kuya Red doon sa kahoy na yon. Di ba, men? Madali siya makamove on. Na kung tutusin, parang normal yung sumisigaw-sigaw na yun, men eh. Bakit ganun kadali kayo makamove on doon? Di ba? Ang dali nyo makamove on doon sa... Ano kaya meron dyan? Bigyan natin ng time. So, antay-antayin lang natin si Boy Balud, mga idol. Kasi, ano pa eh, hindi pa niya masyadong kabisado eh. Okay. So, So babalik si Boy Balod, tutuldukan nila yung ano, tutuldukan nila yung mga yan, yung mga pupunta ni Ma'am Nimpa Bartolome. Tutuldukan nila yung ano, so Ma'am Nimpa Bartolome, pagdating mo diyan at wala ka talagang makita. Ano, yun, talagang sasabihin nila, wala na, di ba? natin na makabisado niya yung protection prayer bago natin pababalikin dito. Huwag natin patagalin. Okay na natin ito. Dito kami para palisin ka. Grabe pala yung nangyari kay Boy Balo dito. Oo, bro. Bigla na lang siya. Sabi niya, bro. Hinila siya, bro, ng Black Lady. Doon sa taas. Doon sa taas. Sabi na. Bigla na lang siya nawala ng malay. Nagtaka siya. Doon siya sa puno ng mangga. Dito na siya labas. Oo nga eh. Sa labas. Grabe talaga. Andito kami para mapaalis ka namin. Hinila talaga siya. Umila, bro. Wow! Bro, ayan oh. Yan, bro. Wow. Wow. Diyos ko naman, di talaga titigil tong mga to, men. O yan, may nakita na naman tayong Black Lady, ano. O yan. Akala ko ba na, ano niya, na-cleanse niyo na may finale pa kayo nila Ma'am Sheila. Bakit nandyan na naman yan, men? Wow. Oh my goodness. May anino na, men, may anino na naman eh. Di ba? Tinan mo ha. May anino na naman siya eh. Ayan oh. May anino na naman yung Black Lady niya eh. Ano ba, men? May anino na naman eh. Ayan oh, di ba ito yung Black Lady niyo, no? Then ito yung anino. Wala na mag-comment. Bahala kayo siya. Ano ba to? Hanggat may napapaniwala kayo, men, talagang paninindigan nyo yan. Oh my goodness. Wow. Oh. Sa kaset dito. So ano nangyari? Pinuntahan nila yan, ano? Oh. Sa kaset dito. Nag-upload na ba si Kuya Red ng ano, ng video niya tungkol dito? Gusto ko makita yung point of view, siya yung nauna dun eh.
Pero kung mapapansin nyo dito, may trickery na agad dito eh. Tingnan nyo ha. Pagtakbo ni Kuya Red dun sa dulo, uunahin niya munang tingnan ng ulo niya. Nung clear na, sa kanya itututok. Dito siya. Wala. Sevenina. Dito siya, bro. Hindi ko sinakay kanina. Alam naman natin kasi na ano men eh. Ito yung nangyayari dito ha. Alam naman natin na dito nagtatago yan sa pader dito sa ilalim nito eh. Ang tutok ng camera nila, pinopoint out agad nila dun sa ano. Nilalampasan nila katulad nito ni Zards. Titingnan ni Zards. Dito siya. Banda dito sa... Ba't hindi dyan? Okay, see? Tingnan nyo ha. Mga kababayan ko. I-rewind natin. Oh my goodness. So dito nakikita niya mga kababayan ko. Yung black lady niya papuntang kanan. Tama ba ako? Papuntang kanan. Pe-play ko ha. Yung black lady nila papuntang kanan. Papuntang sa kanan pumunta, 'di ba? Dito sa pader na 'to. 'Di ba? From left to right. Hindi, sa pag nakaharap kasi from left to right. Tama. Oh. Play natin. Nandito siya sa may pader. Sa may pader siya, yung black lady nila. Oh. Oh. At malamang yan ay dumapa na dyan sa pader. So pupunta si Kuya Red dyan. Pupuntahan ni Kuya Red, no? Una muna, lilingunin muna ni Kuya Red. May make sure muna ni Kuya Red na walang ano, sa kanya tututukan ng video. 'Di ba? At yung pagtutok ng video ni Kuya Red, lampas doon. Pero never nilang tututukan ng video tong baba ng pader. 'Di ba? Si Zards naman, si Silip dyan. Dito siya. Dito, dun daw siya. Dun ba talaga? Kaliwa ba? Sabi ni Zards, ito, ginagamit ko yung common sense ko ah. Sabi ni Zards, oh, tinan nyo. Pagdungaw ni Zards, dito siya, dun daw. Hindi pumunta na ng kanan Zards eh. Wala na dyan sa kaliwa eh. Wala na diyan sa kanan eh. Ay wala na diyan sa kaliwa, nasa kanan na Zards, di ba? Wala. Nabubulol-bulol ako. Tapos titingnan nila doon sa mga lugar na wala. Oh, di ba? Lalampasan ulit ni Zards yung likod ng pader. Di ba? Kung saan-saan siya muna titingin hanggang nakapasok na sila sa loob doon, pwede na lumabas yung black lady doon. 'Di ba? Pwede nang umexit yung black lady. Pasensyahan na. Ngayon pagharap niya, wala na. 'Di ba? May boses. Ay nako, Diyos ko. Hindi siya. Bro. Dito sa labas, bro. Wow. Oh. Diba? Nasa labas na ba uli yung black lady? May boses. Kasi nga, 'di ba, during this time na pumasok sila, naghati silang dalawa ni Kuya Red. Pwede nang tumakbo yun palabas. Sevenina. Dito siya, bro. 'Di ba? Pagpasok ni Zards diyan, habang sila Ma'am Aloha nakatingin sa bandang kaliwa. Si Zards naman titingin sa bandang kanan. Sa gitna, free na, wala na nakatingin. Pwede nang lumabas diyan yung black lady nila. O 'di ba? Tumingin si Zards dito kung saan lugar na wala naman nagpapakita at si Kuya Red dun sa kabila. Diyan, sa mga tagpong ito, lumabas na yung black lady sa likod. Paalisin ka namin. Pasensyahan na lang. Ngayon, gagawin, May boses. May boses, bro. May boses. Hindi siya. Bro. Dito sa labas, bro. Wow. nakita ba? Dito sa labas, bro. Wow. Ayun, nasa labas nga. Nasa labas ba? Tingnan ba? Parang hindi ko naman nakikita sa labas. Ano nga natin, lagyan nga natin ng filter. Kung makikita.
Ano siya? Bro! Dito sa labas, bro. Wow. O, yun nga, nasa labas nga. Di ba? Makikita nyo dito kasi finilter ko eh. Binwrite ko, nasa labas nga. Oh. Ngayon, nasa labas siya. Puntahan nyo na. Diyos ko naman, bigla may magkakalabog sa likod. At lahat ng camera na tututok sa likod uli. Dahil may kumalabog sa likod. Talaga dito ah. O bakit hindi nyo na nilabas, men? Akala ko ba lalabasan nyo? Talaga mga... Yun mga idol, pumunta sana. Frustrating. Ngayon, i-shortcut ko. I-shortcut ko, titingnan ko yung nag-tip sa akin, ano yung mga tinip dito. Kasi may nag-tip sa akin dito sa, ano na to eh. Wait lang. May collapse bang mangyayari dito? May collapse bang mangyayari? Collapse. Labas. Kaya lang. Kasi sobrang tagal na itong video na to eh. Yan. Hindi. Ito ha, tandaan nyo, kaya may kumalabog sa likod nyo, may nakita na kayo sa labas eh. Dapat yun na yung sundan nyo eh. Saan na galing yan? Sa'yo, dala-dala mo, kinalabog mo sa likod mo. Pinapin na rin. Kalabugan ng kalabugan pa rin eh, no? Binato yan, bro. Ha? Binato. Dito? Kaya hindi ako nakasunod sa inyo, bro. Yeah. Biglang binato sa akin, bro. Ito. Ito, bro. Ha? Binato sa akin. Buti hindi ka pinamahal. Kaya hindi ako nakasunod sa inyo. Alam mo, paulit-ulit na lang to eh. Ito ha, sa isipin ng isang paranormal investigator, dapat itong mga signs na to, granting totoo to, ano? Yes, sabihin natin totoo to. Common sense ang gagamitin natin. Nare-realize nyo na dangerous na. May poltergeist naman eh. Pwede ka na masaktan dyan. Bakit dito pa lang, hindi na kayo mag-ritual agad na palayasin nyo? Bakit kailangan mag-video-video pa kayo? Delikado na yan, men eh. Binagsakan daw si... Ha? Si Sarge ito. Kaya hindi ako nakasunod sa inyo, bro. Binato ako, bro. Saan lipad galing? Dito galing, bro. Dito. Wow! Nakatalikod ako, bro. Ha? Dito. Oh, Bro, ha? rinig mo? Nandito siya kumayo. Dito, ingat ka dito. Bro, Ano yan? may sumitsit, bro. May sumitsit. Wala na yan, forward natin. Doon sa may... Grabe. Asan ka na? Forward ko lang ha. Kalabugan, kalabugan. Nakita nito si Sebi. Binato. Yan, binato na naman. Yan ang paboritong iba to eh, no? yung P-trap ng lababo. Oh. Ano? Ano na Forward. Apat na ililibing natin yung ritual. Yung ritual natin kanina. Ritual na! Ililibing natin sa Kalabugan. Forward ko lang ha. Gusto ko yung... Kung ako sa'yo, sumuko ka na. May footstep. Parang pulis si Kuya Red, no? Kung ako sa'yo, sumuko ka na. Ba't kailangan mamaya papaalisin? Ba't hindi nyo pagawin ngayon? Diba? Hindi ko nagigets yun eh. Urgent na eh. May kalabugan namin eh. Ba't kailangan mamaya pa?
Forward natin ha. May nahuli pero di kulong dito, men eh. Wala. Pwede kang bumalik sa Diyos. Kung maniwala sa Diablo, hindi totoo yung mga pangako niya. Ngayon bro, hinila yung ano? Oh, yung ano? Yung misa bro. Pag halimbawa, sila Reborn din, nag-content din dyan, alam na. Pag sila Reborn nag-content, ibig sabihin, salitan kayo. Sila Reborn ang gumagalaw para sa inyo, kayo naman ang gagalaw kila Reborn. Wow, yung misa bro. Tingnan mo Yung isa, bro. Yung bakas niya bro. Wala ka na magagawa mamaya. Ba't mamaya pa ngayon na? Paano kung ito hindi siya wise ano? Sasabihin mo doon sa ano, mapapalayas ka na mamaya. Ba't mamaya pa? Kung ako yung bad spirit yan, edi papatayin ko na kayo ngayon. Kaysa mamaya mapaalis nyo pa ako. Ba't kailangan mo sabihin yun? Why say that? 'Di ba? Mamaya mapapaalis. Come on, man, 'di ba? Ba't hindi mo pa gawin ngayon? Hindi ko naiintindihan yung logic nung ginagawa. Wawakasan na namin yung paniniraan mo dito. Punta. Oh my God. Wow. Diba? Napapansin nyo dito, ito yung huli pero di kulong eh. Mapapansin nyo dito mga men, naka full volume na ba? Apat lang sila dyan. Si Kuya Red, Ma'am Aloha, si Joseph Ghost TV, tsaka si Zards. Apat lang sila dyan ano. Dito sa tagpong to mga kababayan ko, malayo si Zards. Pero pakinggan nyo. Oh, hello. Ba't may binubulong ka sa Sards? Ba't may binubulong ka, Sards? Pakinggan nyo ha. I-off ko yung microphone ko para isolated lang yung bulong ni Sards. Ang huling word na sinabi mo, hindi ko ma-made up eh. Pero yung huling word na sinabi mo, may term na hawak. Ano nga natin, i-record nga natin mga kababayan at i-enhance natin kung ano yung sinabi, yung binulong ni Zards dito sa part na to. I-edit ko. Wait lang ha. Ila-launch ko lang yung Audacity. So ito mga kababayan, nag-launch ako ng Audacity. Papakita ko muna sa inyo. Ika-capture natin yung binulong ni Zards. Ano ba yung binulong ni Zards? I-replay ko muna ha. Hinila bro. Oo ha. May binulong si Zards dito eh. Hawak yung narinig ko men eh. Di ba? Ilan silang nandyan nakaharap? Nandito silang tatlo. Si Zards nandito sa malaya tapos may binubulong. 'Di ba? Tamo. Ako may hawak. Yung ba yung sabi? Ako ay may hawak. I-record natin at i-enhance natin. So ito, na-capture ko na. Ito yung sound clip. So ito yan. Ito yung part yun. I-delete ko lang to. Paano ba delete? Ayan. Ano yung binulong mo Zards na yun? Ito oh. Ako may hawak. Yung ba yung sabi mo? Ako may hawak? Sino yung kinakausap mo nun, Zards? I-enhance nga natin ha. I-noise reduction natin.
Tapos i-amplify natin. Isa pa, amplify. Ako may hawak ang sabi mo eh. Bakit? Sino yung sinasabihan mo nun? Zards. Bumulong ka eh. Ako may hawak. Ikaw may hawak ng alin? Ano yung binulong mo na yung Zards? Dito. Sino nga kausap ni Sards doon, no? Ano sinasabi ko sa inyo eh. Bihira talaga itong mga ghost hunters na to. 'Di ba? Hinila, bro. Hinila. Ako may hawak. Bro. Hinila yung misa, bro. Misa, bro. Bro, pinikita ko dito, bro, kay Tim. Oo, bro. Titingnan niya muna ng walang camera eh, no? Anyway, doon tayo sa mismong Oh. Ah. Ah. Bro. Parang busis matanda, bro. Parang ano? Oh. Baka yata yun, men eh. Ito ha, sasabihin ko sa inyo. 'Di ba supposed to be itong mga investigators to eh. Tama yung nabasa kong comment kanina. Sa premiere ko yata nabasa yung comment ko na yan. Yung comment ng isang viewer. Nakalimutan ko nang shoutout sa iyo ha. Ang problem sa mga ghost hunters na to, yung pag may kaluskusil na narinig, ine-exage nila. Parang wala na kayong due diligence na mag-investigate doon sa narinig nyo. Yung parang, siguraduhin nga natin, baka mamaya may tao lang dito na nakatag. Dapat kasi, kayong mga investigator kayo ng paranormal, dapat kayo ang nangungunang skeptic talaga eh. Unang-una, pag may narinig kayo, hindi agad kayo maniniwala doon sa naririnig nyo. 'Di ba? Pag may narinig kayong kaluskos, debunk nyo muna. Ano ba talaga yung kumaluskos na yun? Kasi anong nangyayari dito, katulad yan, may narinig kayong boses dyan. Para sa inyo, ano na agad yun? Multo na agad. At doon nagsisimula yung katarantaduhan. Parang demonyo to, pwede kasi. Tamo, may assume na agad na demonyo. Na hindi nyo man lang ba ma-make sure man lang? Or mag-spread kayo? Tingnan nyo muna, baka mamaya may nantitrip sa inyo. Well, yun ay nasa senaryo man lamang na kung tapat kayo sa ginagawa nyo. Pero kung alam nyo sa sarili nyo na nang-uulol lang talaga kayo dyan sa video na yan, hindi nyo talaga gagawin yun. Yung tanong? Oo. Ayan. Oo. Parang libot. Ibon yun, sa labas. Ibon yan. Oo. Dito tayo sa may banda rito, doon sa may mapoposes, May mapoposes ba si Joseph dito? Kasi kinwento lang sa akin to eh. Doon mismo sa loob ng Kaya CR. doon pag ano ko ng CR, Oo. wala akong nagaling kasi may parang nakita ako na nakatayo siya. Grabe, ang laki ng boses niya, bro. Bro, puntahan mo sa may CR, bro. Grabe, may malaking busis talaga doon mismo sa loob sa may CR. Puntahan mo sa loob, bro. Ikaw lang mag-isa. Hindi, wait. Bakit pa pupuntahin nyo yan dyan mag-isa sa baba? 'Di ba? Halimbawa may bakit papupuntahin mo sa baba to? Hindi ba dapat nag-aalala kayo sa sa mga kasamahan nyo? Dito na nga lang halatang scripted na to eh.
Hindi ba pwedeng pagkatiwalaan yung mga sinasabi nyo dyan at ba't kailangan papuntahin mo pa sa baba yung kasama mo? Dito pa nga lang ano na to eh, red flag na to men eh. Grabe, ang laki ng boses niya, bro. Tamo itsura ni Joseph dyan oh. Bro, Alam niya na may gagawin na siya eh. puntahan mo sa may CR, bro. Grabe, may malaking busis talaga doon mismo sa loob sa may CR. Puntahan mo sa loob, bro. Ba't kailangan papuntahin? Anong rasyonale? Ba't kailangan papuntahin sa loob ng CR? Eh, unang-una na document mo naman na sa camera mo eh. Bakit pa pupuntahin mo pa to? Nagigets nyo ba yung reason bakit kailangan papuntahin niya pa si Joseph doon? Mag-isa. Baba? Sa CR mismo, bro. Ano yan? Ang laki ng busis. Ba't di mo samahan? Parang ang lapit mo talaga, bro. Gaano ang Donski? Sumugin yung ano na yan, aparador. Yung aparador. Kasi baka dyan daw yung ano eh. Yan ang bahay niya. Pwede kasi i-possess yung tao, pwede i-possess yung bagay eh. Bro, pasukin mong CR, bro. Mag-isa ka lang, bro. Isa-isa. Ayan o. Oo. Kuha sa camera ko, bro. Ang laki ng busis, bro. Yun naman pala eh, nakuha sa camera mo eh. Ba't kailangan papuntahin mo pa mag-isa? Hindi ba sapat yung evidence mo? Kanina. Rinig mo, bro? Bakit hindi ka pa umalis dyan, Sards? May sinisenyasan ka pa ba dyan? Sa taas? Ang tagal ni Sards na nakatayo eh. Ano sabi mo? Anong wala? Ba't gumaganon ka? Ba't bumubulong ka na naman? Bulong ng bulong si Sarge dyan sa lugar na yan. Tapos si Ma'am Aloha, tingnan mo si Ma'am Aloha oh. Tumitingin si Ma'am Aloha. Tapos ang tagal ni Zards dyan, oh. Hindi gumagalaw si Zards dyan, tahimik lang. May sinisenyasan ka ba dyan, Zards? Sa taas. Ang tagal ni Zards, oh. Hindi gumagalaw. Oh, nakatayo lang si Zards doon. Tapos biglang gagalaw. Halata mong may sinenyasan eh. May busis, bro. Parang umikot yung... Kanina nga eh. Ganyan po. Ano na ganyan? Parang may nakita talaga ako yung nakaitim. May malaking busis kanina. Narinig mo? Patuloy. Nasa na yan. Meron na bro. Pasukin mo, bro. Parang ano, umiikot yung ano ko dito. Doon Naks. ako mismo. Ha? Doon ako mismo, bro. Meron. Sa may dulo, kanina. Parang nasa loob nito. Come on. Oh my God. Ano sa kubeta yung umaano? Mismo sa loob, bro. Ano yan? Tingnan natin. Ta. Saan ang galing, bro? Ano? Yan, bro. Focus tayo, bro. Focus tayo sa busis, no? Mayroon, bro, no? Meron. Ano, lumipat eh. Parang malaking taha. Pinagtataka ko doon bakit doon ka sa boses nagfo-focus. 'Di ba? Dapat kung ano yung makita niyo diyan, doon kayo nagfo-focus. Hindi yung halatang may goal na kayo eh sa pag-investigate niyo eh. Meron na kayong alam na aalamin, no? Tagal niya kanina. Lumipat yung kape yan, bro. Oo. Sa mga hintaan ko, wala kami masasabi. Parang hindi na masyadong interesado si Joseph Ghost TV ah. Kita nyo men same lang naman yung procedure na ginagawa nila. Same routine, same yung sinasabi nila na nandito dahil matatapos ka na. Sa akin lang naman, ba't ka ba mag-video ng almost 40 minutes na video kung pagdating mo dyan, kailangan mag-ritual na agad kayo? Bakit kailangan kausapin nyo pa? As if naman na habang kinakausap nyo, makukuha nyo sa pakiusap yung yung espiritu na nandyan.
'Di ba? Kung ganoon din lang naman, di sana may mga espiritu kayong kinakausap na automatic na nawawala. 'Di ba? Pero hindi kailangan nyo pa rin na ritual eh. 'Di ba? At kung kailangan ritualan nyo, dapat pagpasok niya, ritualan nyo na hindi yung, 'di ba? Paano kung may gawin pa sa inyo masama? Yun ang hindi ko naiintindihan eh. Kaya ito tong exploration na to, drama na lang to lahat. Ang laki ng boses kanina. So yun, mga idol. Dito na naman ako sa bandang CR kasi gusto ko talaga, mga idol, marinig ang Magre-ritual na tayo. Actually narinig mo na nga yung boses eh. Bakit kailangan ulit-ulitin mo pa, men? At yung, ano ba yan? Magkakaboses ba uli yan? Kapag sinabi mong gusto mong marinig ang boses? Ano yun? On cue? Magsasalita yung multo on cue? Come on. Ay, babaon muna natin yung sa bawat sulok. grabe. Babaon muna natin yung mga bato. Kailangan mga 5 meters yung Nux. Pwede. Nasaan si? Babaw? Brother, sir. Oh, nandun sa taas. May nakita akong kandila dito sa ere. Oh, Ano? bro. Ba't malambot? Kita mo, bro. Oh, saan? Nasa salamin, bro. Sa salamin. Oh, Hindi ko masyado makita nasa ko. salamin, bro. Sa salamin, sa labas, sa loob. Nasa loob. Kita mo? Old ano na to eh, old style na to eh. Nagawa na before ni Kuya Red yan. Yung ganyan, yung may nakita sa likod ng salamin. Ano ba to? Wala na ba kayong maisip na ibang gagawin? Actually, di ba nung time na yan, Kuya Red, ganyan na ganyan din ang senaryo eh. Yung mahihimatay ka, you've done that before, dapat eksperyensado ka na pagdating sa ganyan. Oh my gosh. Ito talaga yun. Yan, bro. Ang kaibahan lang nung ginawa ni Kuya Red dati, nagplant siya ng camera dyan. Then, wala siyang daladalang camera na lumalapit siya. Wow. Ha? Sandali lang. Ano yun? Hindi klaro eh. Hindi klaro, bro, no? Di ba? Ay, andyan na yun. Ay, ito na oh. Ano kayo gagawin nila dito? Parang inahan mo yung Ina- ko alam pa paano eh. Inaamoy yung ilaw kasi baka makita na totoong tao. Ay, Diyos ko. Light lang, light. Ayan. May shadow men eh. Ayan na naman tayo, may shadow na naman eh, 'di ba? Kaya i-zoom natin ng konti, mga men. May shadow eh, oh. Ano ba yan, Kuya Red? Ito yung di umano yung Black Lady. 'Di ba yun nandiyan pa si Sardonsky, 'di ba nataboy nyo na yan? Ba't nandiyan na naman? Ayan oh, ito yung Black Lady, tapos ito yung shadow. 'Di ba? Yan yung shadow. Ano ba? Black Lady, shadow. Black Lady, shadow. Hindi. Granting kasi kinda like nilabanan mo yung explanation ni Sir Ed Caluwag eh. Nilabanan mo yung na ang mga entity na ganyan ay walang shadow dapat. 'Di ba? Granting tama ka doon, natalo mo si Sir Ed Caluwag. Kasi nga 'di ba, ang explanation mo kaya nagiging ganyan at nagkakaroon ng shadow kasi nga sobrang lakas nung may nahihigop na energy ka mo, no? Ang nagtataka ako, every time na kayo ang nag-ghost hunt, palaging ganyan. Let's say tama ka doon sa explanation mo, si Sir Ed Caluwag ang mali. 'Di ba? Kasi si Sir Ed Caluwag pinanindigan na wala talagang shadow ang wala talagang shadow yung mga ganyang nilalang.
or mga ganyang entity. Walang shadow. Sige, tama si Kuya Red. Pero ang tanong ko kasi, every time na lang na may nagpapakitang multo sa inyo, may shadow na lang lagi. Bukod tanging kayong mga ghost hunter sa buong mundo. Ang ganyan. Na pag may nagpapakita, lagi may shadow yung multo as if na solid. Kasi maraming factor yung dapat makonsider bago maging makatotohanan yung explanation ni Kuya Red dito eh. 'Di ba? Ang sinasabi ni Kuya Red kasi dalawang uri ng multo. I don't know kung saan niya na hugot yun, ano. Yung multo na masipag tsaka multong tamad. Kapag multong masipag daw, pag multong tamad daw, hindi daw umaano ng energy yan eh. Diba? Correct me if I'm wrong, baka mamaya magkamali na naman ng explanation. Sabihan mo na naman akong tanga, ha? Sinabihan ako ng tanga na yan ni Kuya Red, 10 times sa tanga daw eh. Diba? Yung mga multo daw na mga hindi masipag, yung mga tamad na multo. Diba? Sa pagkakaalam ko sa explanation ni Kuya Red, tamad silang sumipsip ng ng energy. Pero yung mga masisipag na multo daw, katulad nito, sumisipsip ng energy daw yan. Kaya parang ang tingin mo parang solid. Diba? Tama ba ako? Correct me if I'm wrong, ha? Kung mali ako doon sa pagkakaintindi ko. Alam mo, nakikinig ako na lecture mo, Kuya Red eh. Granting, ganun let's say, totoo na ganun. May mga factor kasi yan. Unang-una, saan makakahigop ng ganong kalakas na energy dyan sa lugar na yan? Na walang kuryente. Saan siya kukuha ng energy dyan? May lightning storm ba? Nung okay lang sana, di ba? Malay mo kumikidlat nung mga time na yan, pwede daw yun eh. Napanood ko sa isang episode ng Ghost Adventures ni Zach Bagans. May time doon na kumikidlat, doon daw kumuha ng energy ang multo. O pangalawa, may cellular tower ba sa paligid? Di ba? Doon sa Ghost Adventures na Ghost Hunters na international Ghost Hunter na nag-investigate sa Diplomat Hotel. Kaya daw may mga ganon kasi may mga cellphone towers daw na nakapaligid dun sa Diplomat Hotel. Kaya ganon. Pangatlo, 'di ba? Ang tanong ko, every time na yung sinabi ko kanina, every time na nag-ghost hunt kayo, palaging may supply ng malakas na energy ang mga multo. Nabibihira ko lang naman nakita na yung mga equipment nyo nag-lobat. Diba? Kasi I do believe nung time na yan, ang only source lang ng hihigupin na energy ng multo na yan, yung mga gadgets nyo lang eh. Yung mga cameras nyo, mga ilaw nyo, flashlight nyo. Pero intact lahat ng equipment nyo nung time na yan eh. Saan kumuha ng energy yan? Saan kumuha ng energy yan? May underground ba dyan? Power plant ng kuryente, di ba? Every time na lang eh. At pag ibang ghost hunter ang pupunta diyan, katulad ni Master Gala, wala namang nagma-manifest na ganyan. It's either kayo ba yung sinumpa na every time na pumupunta kayo diyan, lagi nandiyan yan, kayo nila reborn, kayo lang talaga. Yung grupo nyo, bukod tanging yung grupo nyo lang talaga ang nakaka-experience ng ganyan. Kapag yung ibang yung ibang ghost hunters na wala. Proven na yan eh. Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga men eh. Tuldukan na nga natin to. Itong issue na to. Kasi marami nag-challenge, pumunta ka dyan. Si Donsky pumunta doon sa isang factory doon sa Bulacan, haunted factory. Gumagalaw yung upuan, men. May poltergeist. Nung pinuntahan ni Adventure Ducks, walang gumagalaw. Diba? Pangalawa, ito namang Black Lady House. Diba? Pag sila pupunta dyan, every time na pupunta sila dyan, lagi may nagpapakita. Pinuntahan ni Master Gala, wala.
Do the math, ano ba? Mga kababayan ko. Tapos i-expect mo na ano, na maniniwala mga tao dyan. Tapos babanatan pa tayo ng explanation ni Sir Donsky na pag marami daw tao, hindi daw magpapakita. Ay kaya daw nagpakita isa believers. Ginagago tayo nung nung explanation men eh. Ang multo nila may condition lagi pagka magpapakita eh. Kailangan believers at kailangan, 'di ba? Parang exclusive lang sa kanila yung multo. Na hindi ko naiintindihan yung naghahamon sila, nasamahan sila. Pero yung multo exclusive lang sa kanila. Kaya hindi ako naniniwala kahit sumama ako diyan sa kanila. Pag nag-explore kami, wala talaga makikita men eh. Kaya abangan nyo yung kay Ma'am Nimpa Bartolome. May nakausap akong opisyales ng ng authority. I-escortan sila Ma'am Nimpa Bartolome na pupuntahan lahat ng mga mga well-known place nyo na pinaghahantenan. Iisa-isahin yan, men. 'Di ba? Kaya ipagdasal nyong matuloy yon. Hindi pwedeng i-announce kung kailan pupunta si Ma'am Nimpa Bartolome dyan eh. Diba? Ayaw nyo maniwala na may nakakontakan akong opisyales ng ng military na militar. PNP yata, PNP. Sorry Mag-e-escort kila Ma'am Nimpa Bartolome para isa-isa yung puntahan. Pero noon pa lang, ginawa na ng paraan ni Donsky kasi nga hindi daw magpapakita pag marami. O, ganito Dali, hinahanap ko lang yung para makita nyo eh. Escort. Escort. Dali lang ha. Sino ba yung... Ito. Hindi ko sasabihin yung pangalan ha. Sundalo pala men. Sundalo yung sasama. Itatakpan ko lang yung name ni ma'am. Ayan ang una nga ito... Alam nyo ba, ang una nga sila Alpagosiro ng escorta nito eh. Ditong ang problema kasi hindi natuloy sila Alpagosiro sa di malaman dahilan. Pero this time kay Ma'am Nimpa Bartolome matutuloy. Yan yung matagal ko nang hindi sinasabi sa inyo. Pero panahon na para tuldukan to eh. Kaya yung sinasabi ko may isang tanyag na taong kasama si Ma'am Nimpa Bartolome. Actually, hindi isa yun eh. May kasamang isa. Then, dun sa lugar, magkakaroon sila ng escort. Kaya pansinin nyo, confident kami. Kasi, kailangan ma-insure yung safety, lalo yung pinagsasabi na na waiver. Ang bihira na yun. Diba? May pa-waiver. Yan, hindi ko naiintindihan yung waiver na yan eh. I-imbestigahan lang, i-insure nyo lang yung kaligtasan ng kakagat sa challenge nyo, kailangan pa waiver. Diba? Gusto ko naman to mga taon to. Pagka na mainstream media na kayo, i-waiver nyo rin yung mainstream media sa gagawin nyo? Palokohan na lang tayo ng palokohan dito men eh. Yung mga followers mo nito, kailan ba kayo magigising? Yes, naiintindihan ko yung gustong kumita, di ba? Yan ang madalas yung sinasabi sa akin eh. Kayo na yung nakikiusap sa akin eh. Pabayaan mo na sila kasi sila'y kumikita lamang sa pamilya nila, etc. Bakit hindi nila sabihin yan ng personal?
Na wag mo naman kaming pakialaman at kami gusto lang namin kumita na sa aming pamilya. O ba't yung mga supporters niyo pa nagsasabi niyan, hindi kayo? Yan ang hirap eh. Tapos ibibintang nyo pa sa akin na napapahiya yung pamilya nyo. Kuya Red, napapahiya yung nape-personal ka. Ikaw din naman gumawa na kapeke. Nahuling peke yung ginagawa mo eh. Kasalanan ko pa? Nasabihin kong peke yung ginagawa mo? Kapal naman ang mukha natin. Meron mo sa amin ni Kuya Red, oh. Sa akin, personal na to eh. Kasi, di ba, napapahiya yung mga anak ko kasi tinatanong kapitbahay kung fake ka daw. Di ba? Kasalanan pa yun nung nagsusuri do sa video niya. Bihira. Paano ba maklaro? Huwag kang umalis ha. Kita nyo klaro dyan sa inyo. Hindi masyado Paano bro ba? eh. Hindi masyado carry. Ha? Andyan siya, di ba? Oo bro. Hindi siya kumagalaw bro. Ha? Hindi siya kumagalaw. Pare pag-iilawan kasi natin. Hindi Wala, makita. Hindi makita. Pag iniilawan, hindi daw makita. O nga naman, sa reflection ng salamin, no? Makita bro. Kaya nga, pero andyan siya mga idol, hindi ko alam kung klaro yun. Nasa likod siya sa lamin. Hindi siya makita bro kung pailawan natin. Siyempre, nagbabounce yung yung reflection ng ilaw nyo eh. Kahit sino naman na ilagay nyo dyan sa likod ng salamin eh. Huwag kang gagalaw, huwag kang mawawala, huwag kang aalis. Yan, may tao sa likod. Alam ko mawawala to kagad eh. Ano sinasabi may tao sa likod? Sards. Bumubulong si Sards eh, tinan mo. Yan, may tao sa likod. Yan, may tao sa likod. What do you mean tao? Akala ko ba black lady yon? Alam ko mawawala to kagad eh. Parang hindi makikita bro. Hindi klaro eh. Huwag kang aalis, kaibigan tayo. Ikaw ba siya, no? Silin. Silin? Siling. Pangalan na pala tong no? Yan bro. Hindi nga klaro. Saan na? Nandiyan pa ba? Nandiyan pa wala na. Mayroon bro. Ayun o. Nandun na sa... Ayan o, ayan o. Ayan o. Oh, Ayan o. Kita pala dito eh. Flashlight mo. Ayan o. Sige daw. Lalapit ako ha. Sandali lang. Huwag muna kayo lumapit ha. Huwag mo na kayo lalapit. Isang camera lang ni Kuya Red. Kasi makukuha nyo lahat ng anggulo eh. Focus ko. Ayan. Ayan. pinantay natin kasi hindi maklaro. Silin. Huwag ka lang matakot. Huwag kang mawala. Hindi, wait lang ha. Anong purpose nito? Kung bakit lalapitan nyo yung black lady? Para ma-videohan? Kung para ma-videohan, okay lang. Para at least kami makita namin. Pero yung lalapitan nyo para dramahan nyo lang ng kayo ay magko-collapse. Di ba? Focus dito. Just imagine ang talent para makakita ng multo, ang talent or ability para makita ng multo, kailangan may third eye ka. 'Di ba? Occasionally, katulad ko noon dati, wala naman akong third eye pero nakakita na ako once sa peripheral vision ko. 'Di ba? Pero hindi ganyan ka-solid. Pero hindi ba kayo nagtataka mga kababayan ko? Si Zards, si Joseph Ghost TV, si Kuya Red, at si Ma'am Aloha. 4 sila, may third eye sila lahat, no? Pati cameras nila may third eye din. Napaka-rare yan, men eh. Okay lang sana kung, mo, napapanood yung vlog nila Boss Rino, nila Adventure Dax, Balbaliw at ni Boy Third Eye. May third eye doon, si Boy Third Eye. Siya lang talaga yung nakakita. At yung camera, hindi nagre-reflect sa camera. Pero itong mga to, 4 sila. 4 din ha. Lahat sila may third eye. At lahat ng camera nila, nakaka-capture. Hindi na. Doon pa lang katarantaduhan namin eh. Bro, wala mo naman. Di ba kayo napapaisip? Parang gumagalaw yung Silin. bahay. Si Zards talaga. Focus. May nagbato ng no? Sa likod. Yung pala yung purpose.
Kaya inano ni Zards yung camera niya. Tinan mo ha. Actually nonsense yun eh. Tinan mo ha. Obvious na obvious yung ginagawa ni Zards eh. Kaya pala ito si Zards bumubulong. Kanina ako may hawak. Di ba? Gumagano si Zards kasi nga ito na yon. May bumubulong ulit si Zards oh. Yan mga idol. Camera pala yung binubulungan niya. Yan. Pinantay natin kasi hindi maklaro. Silin. O tingnan natin kasi hindi maklaro. Ngayon, ang gagawin ni Zards, yung pagmumukha niya, i-video niya. Huwag kang mawala. Oh. Bibidyo niya yung pagmumukha niya. May purpose ito eh. Kunyari, nagtuturo-turo siya kunyari doon. Na hindi ko naiintindihan, ba't kailangan mo ituro yan? Ay, nakikita na namin. Ginagawa mong tanga yung mga nanonood. Di ba, men? Nagtuturo-turo siya. Eh, nakita naman na natin kung kailan. Ba't kailangan ituro mo pa? Ibig sabihin, may purpose nung gagawin mo. Focus dito bro. Wala mo naman. Alam na namin, Zards, kung nasan eh. Pero yung camera niya, ginaganyan yung camera niya. Oh. Tinitingnan, chine-check niya yung camera niya sa peripheral vision niya. Tuturo to. Hindi ko naiintindihan dito. Nakaturo si Zards doon, pero yung camera niya, kinakapture yung likod ni Joseph Ghost TV. Diba? Kung saan ka nagtuturo dyan, Zards, dapat dyan nakatutok yung camera mo. Pero no, kailangan nakakapture yung yung likod ni Joseph Ghost TV. Kasi nga dito, makikita mo, diba? Bigla may tatalsik dito sa likod ni Joseph Ghost TV. Toing? Diba? Focus. Yun ang purpose nun kung bakit nakaganyan si Zards. Nakaturo kunyari doon, pero nakaharap yung camera niya na hindi ko naiintindihan yung purpose. Debunk to. Stupid. Focus muna. Hayaan mo na yung mga yan. Sige, Siguro focus gusto natin. ng to. Gusto ng focus sa atin. Yan mga idol. Yan. Kailangan mo ng kailangan mo na talagang pumunta sa puting ilaw. Yan ang mga idol. Pero puting ilaw. Nakikita namin, ba't ba turo ka ng turo? Nakikita na nga namin eh. Punta mo, nung may nagbato na, tapos na yung role nung paghaharap ng camera ni Zards, binalik niya na uli sa sa point of view, sa POV position. Hindi ka nakarapat-dapat dito sa mundo. Yung pakiusap niya, ba't hindi nila kayo mag-ritual agad, no? Kailangan kausapin pa ni Kuya Red. Yan, kita niyo. Kita niyo siya? Okay, kita bro. Parang sumasayaw nga yung bahay. Ayun. Kumalaw bro. Lin. Pwede ba ako lumapit dyan? Marupok na daw yan eh, sabi ni Master Gala eh. Yan yung tinutungtungan nila. Sa kakapukpok ng mga ghost hunter. Weak na yung sahig. Dito lang. Sige bro. Huwag kang umalis, ha? Lin, nandyan ako, Lin. Iniingatan ni Kuya Red yung makakapture ng camera niya eh, no? Ingat na ingat si Kuya Red sa camera niya, no? Hey, salam bro! Bro! Siyempre, wala na dun yung Black Lady, no? Replay lang ba to? Tama itsura ni Joseph Ghost TV, parang hindi naman siya, This is bullshit.
Tsura ni Joseph Ghost TV, oh, parang wala naman. Pero bro. Habang, oy, Joseph Ghost TV, habang nag-acting yung mga kasama mo, umakto ka naman na kunyari na ano ka. Ano yan, sir bro? Ay, parang pinalo yung ulo ko eh. Ano? Parang inano daw ulo niya. Ano nangyari? Bigla lang. Ha? Bro, hindi ka ba parang may nakaharang sa'yo bro? Hindi, parang ano Anthony! Alam mo yung parang nagulungan ka? Parang Korean na kuryente din kami na ako Oo nga eh. parang Replay to. Napanood ko na yata to before. Na lahat sila nagkahawa-hawa ng ano. ba rin. Ito yung bago pa mangyari yata yung finale. Tama ba ako? Bago pa mangyari yung finale nito. Replay to, men. Hindi ko na alam. Pumba rin ang bro eh. Pag-awak ko sa'yo bro. Kasi kita niyo naman niya pagtumba ni Kuya Rid. Bro, yung ilang mo bro. Pero hindi kami lang sa'yo Kuya Rit. Ay, malakas ko ba eh. Stupid. Ito yata yung may mag ano sila, 'di ba? Yung magbabaon sila ng something. Nalapit na siya Rit. Sugati talaga. Mga idol mo. Nalapit siya. Nangyayari sa Ari, bro, ano muna tayo? sige bro. Oh, bakit muna tayo bro? Itang likod ko? Buti na lang bro. Itang likod ko? Buti na lang nandun ako Paano sa... natanggal yung ano natin eh? Paano wala na akong lakas eh? Tsura ni Joseph. Vulnerable tayo pag ganito. Ay, wala naman to dati ah. Wala naman yan dati. Kaya nga, parang may ano. Oh. Ano eh? Ay, wala yan dati bro. Parang kapre. Kapit talaga malaking. Ang laki ng busis bro. Yung sa cassette nilo. Ang nakakainis dito, no? Sari-sari yung entity na inaano nila. Pwedeng kapre, pwedeng ano, pwedeng multo, pwedeng black lady. Yeah bro. Parang Talaga niyang umalis siguro dito. Kuya Rid na tumba kanina bro. Paghawak ko bro, para ako nakurinti. Nabigla na ako na wala. Pag-awak ko sa'yo eh. Nawala ng makay ang mga agad. Ay, malakas siya ngayon bro. Hindi, parang nagalit si Kuya Rit. Baka ayaw niya talaga umalis dito. Hindi, parang, kaya nga, tapos parang may ano na, may malaking busis. Baka matamaan ka. Ha? Forward ko na lang ha. Napakatapang niya. Grabe yung kalabugan ano nung sila. May ano talaga dito. May kapre talaga dito Kuya Rit. May kapre na talaga dito. Grabe ang laki ng busis bro. Oo, luma na to. May gate pa kasi eh. May gate pa yung... Dito sa abandonadong bahay na kung saan ang may black lady. So kanina mga idol, grabe talaga ang pangyayari doon na natumba si Kuya Rid. Ako mismo mga idol ang una na pumunta sa kanya para nga Yada. So luma na to, may gate pa yung ano eh. May gate pa yung bahay. Hindi siya yung katulad nung pinunta ni Master Gala na wala ng gate. So ito yatang pangyayari na to ay bago mag-start yung finale nila. Nire-upload lang pala ni Zards. Mga kababayan ko. Para doon sa mga nagsasabi na ito ay bago. Yun din ang confusing minsan ano, yung pag-upload nila. Hindi man lang nila i-indicate na kung kailan yan or ano. Kasi nga by batch yung upload nila eh. Sasabihin ng isa, kagagaling lang namin dito. Yung pala, noon pa pala yun na ano, di ba men? Anyway, ano ba yung dapat nating ano intindihin sa mga ginagawa nito mga to? Ito no,
since New Year naman ngayon, sana mag-reflect din kayo sa sarili nyo na maraming taong naniniwala sa inyo na ganyan. Yung sinasabi ng iba na kami wala kaming pake, at least kami nai-entertain kami, ba't mo pinakikialaman? Unang-una, paulit-ulit ko sinasabi na sa public yung video nila. Anong masamang idudulot ng ginagawa ng itong mga to? Nabababoy yung larangan ng ghost hunting. 'Di ba? Kawawa dito yung mga legit na ghost hunters talaga na ang gusto maghanap ng totoong evidence na nag-i-exist yung mga multo. 'Di ba? Sila yung biktima dito, yung mga totoong ghost hunters talaga. Kasi just imagine kung ganito kadali. Yes, kadali mag-capture ng multo. Dapat lahat ng mga ghost hunters sa buong mundo ganyan na yung standard. Nakakapagtaka naman, lagi naman itong mga to may nakukuha. 'Di ba? Yung mga supporters ito, hindi nila naiintindihan yung masamang dinudulot nitong ginagawa nila. Pangalawa, halimbawa pag may ganyan baka isipin nila ang dali lang. Ito sinabi mismo to ni Sir Ed Calawag. Baka mamaya isipin nyo na ganun lang talaga kadali mag-handle ng bad spirit, yung orasyonan nyo lang ng Saint Benedict's prayer tapos na. Di ba? Ano yung sinisiksik nyo sa utak ng mga nanonood? At kayo mga supporters naman, hindi naman kayo binabawalan manood kayo na manood dyan. Pero huwag niyong babawalan na mag-commentary yung mga kritiko. 'Di ba? Unang-una, hindi naman sinisiraan to mga to Paano sinisiraan ba? Kinikriticize sila doon sa ginagawa nila. Hindi paninira 'yon. Parang ganito 'yan, halimbawa kung ikaw ay politiko. Tapos kinikriticize ka dahil sa pangungurakot mo, hindi paninira 'yon. Maliban na lang kung hindi ka naman talaga totoong nangungurakot. 'Di ba? Sasabihin ko, halimbawa si Mayor Juan kurakot sa bayan. 'Di ba? At marami akong backup na pinapakita na evidence. Ngayon, kung hindi totoo 'yung sinasabi ko, 'yun ang paninira. Eto mga to, tatanungin ko kayo sa sarili nyo, kapag sinabi kong peke yung ginagawa nito, naninira ba ako? At personal ba yung ginagawa ko? Hindi naman personal to, Doon lang ako sa video. Actually, ako nga yung pinersonal nito mga to Nasa akin lahat ng evidences na pinersonal nila ako Anong pamimersonal sa kanila yung evidence na meron kayo? Wala. 'Di ba? Pero mo, kinikriticize ko yung video, napasok yung nanay ko na pinagmumura ko daw. Hindi ko naiintindihan kung paano naapektuhan nun lahat ng pangkikriticize ko sa video nila. Ano ba naman ang nangyayari sa atin dito? Binigyan naman tayo ng utak ng Diyos para intindihin yung mga ganitong bagay. Diba? Hindi naman pinapatigil yung mga yan Pinapaamin lamang. Diba? Anyway, mga kababayan ko, paki-comment na lang kung ano yung nasabi nyo tungkol sa ano. Luma na pala tong video na to. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye. Gumising ka, ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran, panatilihing bukas ang sipan.